Have you
your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You come, let your glory fall as you respond to us. Spirit, rain, flood into our thirsty hearts again. You come, have your way in this place. No one else like you, God. No one else like you alone. Hallelujah. Come, Abba Father, come, Holy Spirit, come, Lord Jesus, have your way. Oh, come, Lord, and let your glory cover us. Let your glory envelop us. Come, Lord Jesus, and have your way, and have your way. Respond, Lord, respond, Jesus, respond, Holy Spirit. Show us your ways, show us your will, and let you manifest in our midst, O God. Hallelujah. Ang aming naisin, Panginoon, ay patuloy na ang mga tanikala ay napuputol, ang mga buhay ay talagang napapagaling, ang mga matay talagang nakakakita kung sino ka sa aming mga buhay. Siyempre naisin po namin, Panginoon, na kami balutin ng iyong kaluwalhatian. Makita namin ang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Dahil ang iyong banal na Espiritu ay nagpupuspos sa buhay po ng bawat isa sa amin. Ngayong gabi, Panginoon, nandito kami. Hayaan mong takpan kami ng iyong kaluwalhatian. Bigyan kami ng kasiguruhan na sa aming mga kalagayan, alam namin, Panginoon, maayos, mapapaganda, matutugunan ang aming mga panalangin sa iyo, ang aming paglapit sa iyo. Ngayong gabi, Panginoon, sasama-sama namin pagtitipon ito ng aming midweek service dito sa LPBC. We really desire, Lord God, na maabot namin ang mga kapatiran namin na ngayon alam ko may mga sakit at karamdaman. Si DJ, si Elaine, si Salen, at kung sino pa man, Panginoon, na nakakaranas, Panginoon, ng physical na discomfort, may mga pains. We believe, Lord God, you are our great healer. You have sent your words
and heal all our disease. You are our healer. And we come against these sicknesses and diseases to be dissolved and be gone in the name of Jesus. This will not take dominion and reign in the bodies of our brothers and sisters. God, touch their bodies. Those discomforts, Lord God, take it all away and bring healing and health and strength from you, our God. Thank you for touching these people. Thank you for touching our bodies. None who stays in your presence will be sickly or will be weak. But in your presence, we find health, we find healing, we find recovery. And we know God, the God of miracles, are still working so strongly in our lives. So Lord, thank you. Ngayon pa lang, nire-receive namin ang kagalingan sa aming mga pangatawan at kalusugan. Ano man na nagbabother that the enemy is trying to bring in our bodies, in Jesus' name, it will never prosper. We bind the works of the enemy, of the devil. In Jesus' name, you will not pursue, you will not make advancement in destroying or distracting these bodies, because all of us will experience the divine health in the name of Jesus. There will be organs that will be rebuilt, recreated. There will be portions in our bodies that are already are not functional anymore, but it will be functional in the name of Jesus. And I thank you, God, you are the one who's able to do it, our great and awesome physician. Ikaw lang ang aming dakilang manggagamot, kaya alam namin, kaya naming mamuhay ng buo at hindi kulang-kulang sa pangatawang ito, dahil kami rin po ay naging templo ng banal mong Espiritu. And this temple of the Holy Spirit will not be sunken or being dominated by sicknesses and diseases. So in the name of Jesus, we release and we loosen the power of heaven to bring healing and strength and health in Jesus' mighty name. Salamat, Panginoon. Ngayon pa lang alam namin, buo kami at hindi kulang. At hindi mangingibabaw ang anumang bagay na hindi sa iyo. So surely we will enjoy that wonderful strength, physical strength that comes from you. So may able kami, Panginoon, na magawa, magampanan ang kailangan namin gawin dahil wala kaming any other pain that is trying to bother us from this body, in Jesus' mighty name. Thank you, Lord God, for healing our bodies. And if there are people who are suffering from scarcity or lack or shortages, I pray, God, that you are now releasing the resources, the supply, in Jesus' name, that you are filling up their tanks with an overflowing supply from you, in Jesus' name. Finances we call to come and to be manifested in the name of Jesus. Ikaw ang supernatural God namin na nagdadala ng supernatural supply sa amin. Kaya salamat po, Panginoon. Walang kakapusan, walang kakulangan at walang kawalan ang mangunguna at mangingibabaw, maghahari sa buhay at pamilya ng bawat isa dito sa Life and Peace Believers Community. And also, thanking you, God, dahil since we are serving God of restoration, we believe whatever the enemy has broken or destroyed, yung mga relationships, God, you are able to restore it in Jesus' name. We might not know how it will be restored, because if we will just think of it, it's impossible. But we serve the God of possibilities,
and you are able, Lord God, to call these people back to one another, and there will be a great miracle that will take place in the family, in the relationships, in the name of Jesus. I pray, Lord God, that you will bring in the hearts of people a heart of love and peace that comes from you, and forgiveness, God. I pray that we can live the life that pleases and honors you. Yun yung standard mo, yun po yung aming masundan at magawa sa pamagitan ng gawa din ng iyong banal na Espiritu at sa pagbuhos mo at pagtanggap namin ng iyong masaganang biyaya sa amin. Sa simbahang ito ng Life and Peace Believers Community, Lord, alam namin, gagamitin mo kami sa mga kapahayagang amin pong tinatanggap, kada meet-ups po namin. Alam namin, may dahilan po, may layunin po bakit kami ay pinatatatag, pinatitibay sa aming pananampalataya. At alam namin, nasusubukan kami dahil bawat araw, yung aming pananampalataya ay tinitingnan kung hanggang saan kami mag-go all the way with you. But I pray, God, that you will find people in this church really will go all the way with you and give their best to the best of the best, our King of Kings and our Lord of Lords. God, I pray that hearts are really surrendered and committed to you. That we are not having double-mindedness, but just fixed our eyes on Jesus, the author and the finisher of our faith. That we just look unto you. That we will just gaze on your beauty. And that we will pursue righteousness, holiness. And we'll keep ourselves humble and submissive to your will. God, I pray that what this life brings to you, God, will be a sweet smelling aroma of worship. God, kumilos ka sa aming mga buhay. Gamitin mo kami para sa ibang mga buhay na nangangailangan ng kaligtasan at kalinga ng iyong kapangyarihan. Gamitin mo kami para ma-expand ng iyong kaharian. Tulungan mo kami na huwag masentro lang sa aming mga sarili ang buhay na ito. Dahil the more that we can extend ourselves to somebody else's life, you are extending his life, enjoying the rewards of heaven. God, make us more God-conscious, heaven-conscious, not so self-conscious, but help us, Lord, to just stay with you, to just be committed to you, to just be intimate with you, Lord. Tulungan mo kami to always draw near to you, for you will draw near to us. Tonight, have your way. I pray that our hearts will be open to receive your words. Ang aking dalangin, Panginoon, sa aming pagdinig ulit ng mga salita mo, ay handa kaming humakbang para sa kaluluwalhati ng iyong banal na pangalan. Dakilang Ama, maluwalhati ka. Panginoong Yesus, madakila ka. Banal na Espiritu, makapangyari ang gusto mo. Lord, sa gabing ito, pinagpala mo na at alam namin pagpapalain pa ng husto ang buhay na idinulog sa iyo, nilapit sa iyo. Kaya salamat sa gabing ito na alam namin kikilos ka ng malakas sa aming mga buhay, sa aming mga pamilya, sa buhay na ito at sa pamagitan ng buhay na ito para sa iyong kaluwalhatian, aming Diyos. Salamat sa pinagpalang pagtitipon para sa iyo ang lahat ng ito. Ma-bless ka, ma-honor ka. Thank you so much. We love you and we praise you. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Well, gandang gabi po. Bago po siguro magsiyo po, just go around and shake somebody else's hand. Bless them.
Okay, good evening po. Gandang gabi. Okay, so welcome po sa ating midweek prayer service. And we are grateful to the Lord that you are here in spite of the strong wind sa labas. Kanina naulan, ngayon mahangin. Presko naman. Presko naman. At least somehow na-relieve tayo sa mga init, sa humid. Siguro pag natapos itong ulan-ulan na ito, sisimoy na yun ng masarap na simoy. Oktubre na kasi. Okay, so again, welcome everyone sa ating midweek prayer service dito sa Life and Peace Believers Community. And again, I'm grateful to the Lord dahil again, you make yourself brave to come here. Amen daw, sabi no. Sumasagot pa. Okay, so mga announcements lang po muna tayo siguro. I think itong Saturday, ito yung ating Youth and Men's Fellowship. Okay, sa umaga ang men's, alas 8 ng umaga, at sa hapon yung mga kabataan. So, wala pa rin pampasok bukas, sabi. Wala pa. Ang sarap ng mga estudyante, ah. Pahipahinga rin pag may time, no? So, ano bang date na ngayon? 23? 23 na, October 23. So, wag kalimutan, umaga, men's, hapon ay mga kabataan naman. And then sa Sunday, siyempre yun po yung ating Communion Sunday. So we are encouraging the families. Kung kayo nasa online, maigpit po namin pinapaalala na dumating po kayo ng maaga. Baka wala na kayong maabutang communion. Okay, so be here on Sunday para sa ating Communion Sunday. And also, we are preparing for our 4th year anniversary on November 17. So may posting na po tayo sa Facebook with regards to our celebration on November 17. Again, 9 in the morning. At kung di pa po kayo nakapag-register, pa-register na po kayo. Kailangan po nating may registration for the head count. Ilan na yung nakalista? Sa bilang? 80 plus, wala pang bata. Okay, yan. So, lang po, paalala, no? Kasi baka ma-overwhelm tayo na sobrang dami natin during that day. Okay? So ano pa ba? Mayroon pa bang nakalimutan? Wala na. O bukas, mga warriors, mga intercessors, alas 7 ng gabi via Messenger, video call. Okay, so that's it. Yun po yung mga announcements natin. And I do encourage everyone to just keep on and keeping on and never stop. Kasi minsan pag malamig ang panahon, malamig din ang kondisyon ng mananampalataya. Pag mainit, hindi mo rin makitang mainit. Yan o. Ay nako, magagalit si Lord sa atin yan. Baka isuka tayo pag lukewarm tayo palagi. Again, let's just be more concerned with our spirituality and wala mawawala kung yun po yung prioridad natin. Dahil alam natin, mas makikita natin kung paano kumilos ng malakas ang ating Panginoon sa pag-connect natin ng mas malalim. That is why nung Sunday, actually nire-review ko yung mensahe ko nung Sunday. Pinalikan ko. Sabi ko yung mga puntos ko doon, yung spend quality time, be still, tapos, ano pa ba yan? 5 yun eh. Be still, tapos mag-charge up, tapos
tumakbo palagi sa Kanya. Tapos, we need to keep a daily appointment tsaka making it a priority. Yung mga bagay na shinare ko nung Sunday, sabi ko, talagang a must for every believer to practice. Kasi we lose our grip. No? Nawawala na yung pagkakakapit natin. Supposed to be, hindi na nga tayo kumakapit. Dapat kinakarga na tayo ni Lord. Kaso, sa pagkapit pa lang, sumasablay na tayo. So, we just need to have a more deeper moments with our God. At sabi ko nga, siguro, hindi naman natin pinutol yung ating daily devotion. No. Even though hindi na ako nakakapag-post sa mga groups. Pero I will see to it, yung mga backlog ko, isi-share ko sa inyo para at least. Pero ayoko kasing mag-flood eh. Hindi ko na isi-share kaagad. Pero siguro 2 days. Kunwari, ang last October 17 yung na-share ko eh. Wala akong 18, 19, 20, 21, 22, 23. Ang gagawin ko, kada araw share ko yung mga kinulang ako para at least masundan niyo yung mga araw na kung saan na dinidevotion. Okay? So, ano lang yan eh, konting sipag lang. Pero alam ko, nasusubukan talaga tayo sa ganyang sitwasyon eh. Tama? Lalo na pagsalita ng Panginoon. At malimit talaga sa mga mananampalataya, hindi talaga nagbabasa ng Biblia. Kahit nga mga pastor eh, hindi talaga nagbabasa. Nag-aaral lang kasi kailangan may ituro. Pero kailangan talaga, kung ano instruction ni Lord, magbabad ka dyan day and night. Yun eh. Hindi mo naman pwedeng sabihin, pwede naman Lord, day na lang. Hindi na full gospel yun. Half gospel na lang yun. Nakakuha niyo po? So, kung sinabi niya day and night, I don't know how you determine your day and night, but it's supposed to be day and night. Kung kayo kung nagtatrabaho sa call center, ang day nyo yung night eh. So, nagiging baliktad yung time zone. So, again, basic. There are basic things na we need to fight the good fight of faith. Na doon pa lang sa basic, if we cannot really function well, then how can we be entrusted with much bigger things? Diba? Doon pa lang sa maliit na bagay, hindi tayo mapagkatiwalaan. Paano pa kaya sa malalaki? Kaya, as much as possible, we are trying to build the relationship. I know nobody is a perfect person. But at least we strive. At least nagpupursue. At least we are not losing our grip. At least we are trying to embrace God. And as we try to embrace God, the God who loves us so dearly will embrace us as well. Ganoon naman si God eh. Pag kumapit ka, yayakapin ka niya. So, tulungan po natin yung mga sarili natin to be a responsible citizen of the kingdom of God. Itong mga tinuturo natin, nakakailang series na tayo. Pwedeng sabihin natin, we have learned. But the question is, have we changed? Natuto naman po ako. Pero ang tanong, nabago ba talaga ito? Di ba? Pwede naman ganun eh. Marami naman natututo eh, pero hindi lahat nababago. Kasi ang totoong natuto, nabago. Yan ang sabi ng Bible. Kung ano man yung whatever you have seen, heard, ano ba yung mga yan? You seen, heard in me, do, and the God of peace will be with you. Kung ano man yung nakita mo, nadinig mo, gawin mo. Dahil ang Panginoon ng kapayapaan ay sasayo. So, tuloy ko po yung aking series this evening. This is the Kingdom Living series, number 6.
Kingdom Living Series number 6 na po ito. So, the commands of Christ pa rin tayo. Okay? Commands of Christ pa rin. Yan pa rin po yung ating pinag-uusapan. So, I want us to always remember this. Ito yung unang patuloy kong i-remind sa inyo that the life of the kingdom cannot be lived through the flesh. Okay? Ito ang maging foundational po natin dito. Ang buhay sa kaharian ng Diyos ay hindi maisa sa pamuhay sa pamamagitan ng laman. Anuman ang sipag natin sa laman, ibig sabihin, hindi mo pa rin maisoswak ang buhay na ito sa buhay sa kaharian. Kasi we are trying to live the life of the kingdom by our own power and strength. And we need to understand this. Etong Zechariah 4:6, again, paalala ulit ito, that, sabi nga nun, He said to me personally, this is the word of the Lord, not by might, nor by power, but by my Spirit, says the Lord Almighty. Okay, tandaan niyo po yan, ha? We don't live this kingdom life through the flesh, but we live it by the Spirit of God. Okay, sa pamagitan ng Espiritu ng Diyos. So, marami ng panahon na siguro nag-strive tayo, nagpapagal tayo na mamuhay sa kaharian ng Diyos. But what we do it by our own capacity, ability. But it's not eh. Alam niyo po, it's by the grace of God. Tama? At alam natin, ang grace ni God ay divine ability na ibinibigay niya sa atin so we are able to live according to His standards. So ang banal na Espiritu, yun ang ginagawa niya because the Holy Spirit is the Spirit of grace. Siyang Espiritu ng biyaya. So ibinibigay niya sa atin to na dapat tinatanggap natin araw-araw by the Spirit, by the grace of God, we are able to live the kingdom life. And it's very hard to live the kingdom life if we are just trying to put it on our own, kumbaga, strength. Alam naman natin, ang kalakasan natin ay limitado. Tama? Sino ba dito Superman? Superwoman? Wala naman super sa atin, kundi si Lord lang eh. Nagiging super tayo kapag kumikilos siya sa atin. We become a supernatural being, not just natural, but a supernatural one. When we allow that the power of God by the Spirit of God comes into us, kaya nga hindi lang basta na indwelt ka ng Holy Spirit eh. You need to be filled always by the Spirit because if you are filled by the Spirit of the Lord, then we are all able na magampanan yung kalooban ng Panginoon. Mahirap yatang hindi magalit. Mamaya pag-aaralan natin yan. Mahirap yata yung magmahal. Mahirap yata yung mamuhay na mapayapa. Palagi kasi tayong troubled, stressful ang buhay ngayon, tama? So walang sa labas, yung outside factors na magsasabi sa atin na okay ka lang. Outside factors will always bring you down, press you down. Yun ang ginagawa ng outside factors. Kahit marami kang alam, marami tayong abilidad, talento, magaling na tayo, but again, this world will always try to bring you at the lowest point of your life unless we know where we can tap, where we can connect, kung saan tayo makakakuha ng source ng kalakasan para hindi tayo masakom dun sa mga bagay na dinadala ng mundo sa atin. So, it's not by the flesh, it's by the Spirit. Okay? So, review tayo. Ito yung mga foundational commands. We must be born again, yan yung una. So, ang pagiging born again, hindi dahil sa ang magulang may born again na rin yung mga anak.
Hindi po. Dapat ang mga anak ay kumikilala rin sa Diyos. Hindi dahil hawa-hawa po yan o minamana po yan. Hindi po. Personal decision po ang pagiging born again. Okay? Pangalawa, repent and believe the gospel. Ibig sabihin, maging mabilis tayong humingi ng tawad sa Panginoon, magsisi at patuloy na maniwala sa sinasabi ng Diyos. Kasi pwedeng yung nga, meron tayong mga nalalamang salita ng Diyos, pero ang tanong, pinapaniwalaan ba natin yan? And if we have done something wrong, are we quick to repent to the Lord? Mabilis ba tayong magsabi, Lord, sorry, nagkasala ako sa iyo. So, we need to do that. That is a command from the Lord. Then, sabi nga nun, live by God's every word. So, kung titingnan natin, parang very legalistic and technical. But this is the Lord that is telling us, man shall not live by bread alone, but by every word that proceeds from the mouth of God. So, we need to live by God's every word. We cannot exist just to exist. We are supposed to exist according to the purpose of God. And by the Word of God, we understand our purpose. Pang-apat, do not put yan. Balik na. Okay, so nawala yan. Nasa pang-apat na tayo. So, do not put God to test. So, wag nating ilagay sa alahanin ng Diyos. Ibig sabihin, tayo ang tinetempt, tayong tinetest. Wag nating sabihin, bahala ka na, Lord. Parang si Lord ang tinest mo. Nakaiintindihan niyo po yan? Kaya nga binibigyan tayo ng Lord ng testing para mag-arise yung ating faith. Okay, kasi di ba, may mga, hindi naman natin masisisi, may mga mananampalataya na, Lord, wag mo nang iparana sa akin to, please. Pero bakit kailangan natin dumaan dyan? Kasi sabi nga ng 1 Corinthians 13, dadaan tayo dyan, pero yung mga bagay na yan, hindi lalampas sa ating kakayanan. At ang Diyos din, ang magbibigay ng pamamaraan para tayo makaalpas dyan. So, again, we do not put God to test. We are not here to put God to test. Na tayo tinetesting, parang ibinabato natin kay Lord, Lord, binigyan mo ko nito, ikaw magpapa. Para bang, it's never humility, it's actually pride eh. Maraming ganon na ginagamit ang Panginoon, tinetest si Lord. Pero we know that it's not the proper thing to do. No, marami tayong sitwasyon ang harapin, pero we just need to trust the Lord. Okay? Pag sinabing we just need to trust the Lord is that nandiyan tayo sa testing na yon, Lord, be my companion and help me go through it. Not, Lord, iwan mo na ako dito, ikaw na ang humarap niyan. Para sa akin, ang gusto ni Lord, magkasama, dapat sinasama natin siya, or kumbaga hinahayaan natin kumilos ang Panginoon sa mga buhay natin para maharap natin ang mga pagsubok sa buhay na ito. Number 5, worship and serve God alone. Okay? Sambahin at paglingkuran ang Diyos lamang.
Kaya alam po natin, ang Diyos ay seloso. He is a jealous God. So kaya nga, ang idolatry is very, kumbaga, not welcome sa ating Diyos. Alam niyo po yung idolatry, it's not just because you have graven image o yung mga estatwa dyan o mga kung ano-ano dyan. Ang idolatry is more of there is somebody above God na nagiging addict ka na doon, na nag-spend ka ng time doon sa gawain ngayon kaysa sa Panginoon. Para bang the whole of you, the totality of you is just that thing, not God. Nakakuha nyo? Ibig sabihin, the attention is being caught and God is never there. So do not, kumbaga, do that to the Lord. Just worship Him and serve Him alone. Alam nyo, ang serbisyo natin, kahit sa tao natin ginagawa, kung ginagawa natin sa Panginoon ito, ang ganda ng resulta. At siguro naman naka-attend na kayo ng discipleship at nasabi ko na kung pagsisilbihan niyo yung pastor, hindi kayo nagsisilbi para magpapogi sa pastor niyo. Nagsisilbi kayo para sa Panginoon. Okay? So, worship and serve God alone. Alam natin na kailangan ang mga mananampalataya ay worshiper. He is looking for people who are worshiper, who will worship Him in spirit and truth, and those people will also serve Him until the day we come face to face with our God. Tapos pang-anim na ba yan? Pang-pito. Make God's house a house of prayer, not making it into a market or a den of thieves. So, a house of prayer. Gawin natin ng buhay na ito. Ito kasi ang house nito eh. Dito na naka-house si Lord, di ba, sa buhay na ito? So, napakahalaga ng panalangin. So, hindi dapat tayo mag-miss ng isang araw na hindi tayo lumalapit sa Panginoon. Baka mamaya sa pagkain na lang tayo lumalapit. Thank you, Lord, sa pagkain. Bless and sanctify this in Jesus' name. Amen. Parang gano'n na lang. Pero sa other things, hindi natin kinukonsult si Lord. Tatawag tayo sa Panginoon, paano ko ba gagawin itong discarded? Bibiyahe kami, Panginoon, samahan mo po kami, at kausapin mo po ako, paalala mo sa akin ng mga words mo. Lord, humihiling ako sa iyo ng kalakasan, kalusugan, sa kagalingan sa katawan ko. Let this house be a house of prayer, not making it just a business in itself, because everybody does business, but God is not discouraging business. He is discouraging so much business that even with Him, we make it a business. Kaya nga may tinawag sa Bible na mga, ano ba yung tawag doon, hirelings. Yung mga nagsisilbi rin sa templo, hirelings, ibig sabihin, bayaran. Ginawa na rin business kasi. No, ang pagiging pastor, ginawa ng business. Okay, kung magpapakasal ka, ang pinakamababay, 10,000 ang ibibigay mo. Meron diyan, just to, meron diyan kung magkano amount ng kasalan ninyo, kunwari gagastos ka ng 1,000,000, 10% ay dapat doon sa. Pero sa totoo lang, tama naman talaga. No. And that is giving of honor. And actually, double honor eh. Kasi, pero it doesn't mean na yung mga binigyan ng opportunity o privilege na ganon ay, kaya nga sa PSA, pag seminar kami, ang sinasabi, kasi may mga nagiging fly-by-night na wala namang simbahan, pero may lisensya sa pagkakasal. At ginagamit yon para kumita ng pera. Magpapasil ka, mga gusto magpakasal, business na talaga. So, gano'n nga. Ngayon, ni-regulate, kailangan may simbahan ka, may membro ka, at yung membro mo, yun lang ikakasal mo. Ngayon, kung outside your membro, ibig sabihin, kailangan magpa-membro muna sa'yo. So, that is legality. But again, hindi po dapat ginagamit yung pribilehiyo para gawing market o yung market
yung privilege na yon para makapag-officiate ng mga ganon bagay. Okay? And then, go and learn what it means. I desire mercy, not sacrifice. So dito, ang sinasabi ng Panginoon, let us learn to desire mercy. Ibig sabihin yung concern. Kasi desiring mercy is that you are freeing yourselves dun sa mga punishments. Kasi ginagawa kasi amends lang na amends. Ibig sabihin, sacrifice lang ang sacrifice. Okay, ito yung ano niyan indication niyan Sa simbahan, maraming sacrifices. Pero walang mercy. Kasi mercy, nadi-disregard the mercy kasi you want your life to be free from anything that will harm you, but you just bring sacrifice. Sacrifice, ibig sabihin, ginagamit mo lang ang pera mo. Okay, magsesend ako, ganyan, di ba? Minsan, ginagamit lang yung, magsasakripisyo ko para diyan. Pero you don't see any mercy. Mercy, ibig sabihin yung habag na talaga maging part, fully surrender. Kaya nga di ba sinabi ni Apostol Paul sa Romans 12:1, I beseech you therefore by the mercies of God, sa habag ng Diyos, na ibigay nyo ang mga sarili na living sacrifice. Kasi again, without mercy, we cannot actually sacrifice freely. Yung living sacrifice, hindi buhay na buhay. Another one, rejoice when we are persecuted for His sake. So, magalak daw tayo kung tayo'y na pe-persecute, tinutuligsa dahil ginagawa natin yung para sa Diyos. Okay, mahirap yung tinutuligsa kasi puro maling ginagawa mo. Kung tama naman at alam mo sa Panginoon yung ginagawa mo, maggalak ka. Kasi partakers tayo ng sufferings na yan. And the last, meron pa isa, di ba? Ayaw? Parang kulang. Yan. Let our good deeds bring glory to God. Hayaan natin yung mabubuting gawa natin ay magdulot ng kaluwalhatian sa Diyos. Ibig sabihin, when we do what we do, ito ba'y nakakapagbigay ngiti sa Diyos? Araw-araw, namubuhay tayo. May mga ginagawa tayo. Now, can we gauge ourselves? Nag-gauge ba natin mga sarili natin that when we do that thing na ginagawa natin, is it really bringing glory to God? Yan sabi sa Matthew 5:16, let your light so shine. Yung sinabi ko last Wednesday, so shine Binigyan ko diin yung so shine. Ibig sabihin, kailangan talagang hayag na hayag kung ano yung mabuti. Hayag na hayag dahil ang Diyos ang kumikilos ng malakas sa mga buhay po natin. Yan, sa eskwela. Habang ginagawa natin isang bagay sa school, is it really bringing glory to God? Sa trabaho, what we do, are we really bringing glory to God? Does these people around you notice that this thing that you do is for the glory of God? Na talagang they will also be enticed. Ma-entice din sila magbigay ng glory kay God. Yung mga bagay na alam mong it is so impossible for you to do and you did it and you just don't show off lang. Kundi ginagawa mo yun dahil alam mo ginagawa mo yun para sa Panginoon and it brings glory to God and other people will bring glory to Him as well. Kaya nga kahit na unbeliever, napapag-glory to God Napapraise the Lord Dahil kasi sa ginagawa natin, nagiging obvious kung ano yung mabuting gawa na yun. So, we pray na yung commands na ito ay talagang maging buhay sa atin. And then we will take up another 3 tonight. And I want you to just take notice. Parang bumabalik lang tayo dun sa mga bagay na dapat nating maalala, maipaalala sa atin. Kasi these are the things that kingdom living is.
the commands of Christ. So, this evening, ito yung kasunod niyang mga foundational commands na yan. Ito, pang ilan na ba to? Pang siyam? Pang 10 na. O, pang 10 kasi siyam na ito eh. Palipat na lang, bro. Ayaw eh. So, Jesus came to fulfill the law and the prophets, not to abolish them. The command is this. We have the law and the prophets, and what we need to do is not to abolish them or not be mindful of it. Ang command ni Lord, huwag nating kaligtaan at maging baliwala kung ano ang kautusan at ang mga binitawang na mga propeta or mga prophecies sa atin. The revelation of God and His will was possible by Jesus. Okay? Just knowing about these things is not enough. It must consume us. Kasi si Jesus na-consume ng will ng Father, di ba? Kaya siya nasa lupa, ginagawa niya yung will ng Ama. And it is supposed to be us as well. Ganon din dapat tayo. We are not just concerned to know about these things, but we are so concerned to be consumed by these things. Ibig sabihin, ito dapat yung nagiging sistema o nagraran na system sa mga buhay natin bilang mga mananampalataya, bilang mga citizen ng kaharian ng Panginoon. So we just don't know the revelations of God. We just don't know the will of God, but we are consumed of performing the will of God. Because if the will of God, the law and the prophets are forgotten and rejected and neglected, ibig sabihin, we are not living the life that He wants us to live. Kasi si Jesus, nung dumating, finulfill niya yung law tsaka yung prophets Hindi niya sinabi na, oh, nandito na ako at nandito na rin siya sa atin. Baliwala na to mga kautusan. Siya nga ang kautusan. Siya nga ang naging sakatuparan ng mga kautusan at mga propeta. So, He comes not to abolish them, but to fulfill them. That is why He lived the life that is so different from other people. Kasi nga, He is living the life according to the revelation of God and according to the will of God. So we must be consumed by it. So we cannot just know about His ways, but actually live in them through the power of His Spirit. So dapat mamuhay tayo sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu dito sa mga bagay na gusto niyang ipagawa sa atin. So ang kanyang kautusan ay huwag nating baliwalain o tanggalin na totally ang mga bagay na ito sa sistema natin. Kasi may mga nagsasabi ngayon, may mga kasi nagtuturo na yung grace, it's all by the grace, all by the grace. No, it's still by the grace and by the law that we need to fulfill because there is a law from the Lord. There is a law that God has given through the prophets. So, we just need to be mindful of it and learn to do it and live on it. Mangyari, may sakatuparan. And again, it's not by our own power and might, by the Spirit of the Lord. Sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, ang mga kautusan at mga propeta ay hindi po natatanggalan ng bisa at nakakalimutan, kundi nangyayari pa rin sa panahon natin. So sa Matthew chapter 5, verse 17 to 20, ayaw Yan. Matthew 5, 17 to 20. Sabi nga, si Jesus na nagsasabi dito, do not think, okay? Don't you ever think that I came to destroy the law or the prophets. I did not come to destroy, but to fulfill. For assuredly I say to you, till heaven and earth pass away, one jot or one tittle will by no means pass from the law till all is fulfilled. So, ibig sabihin, kumbaga, lilipas na ang langit at ang lupa, wala ni isa na sinabi ng kautusan at ng mga propeta
ang hindi mangyayari. So whoever therefore breaks one of the least of these commandments and teaches men so shall be called least in the kingdom of heaven. But whoever does and teaches them, he shall be called great in the kingdom of heaven. For I say to you that unless your righteousness exceeds the righteousness of the scribes and the Pharisees, you will by no means enter the kingdom of heaven. Because we all know, ang mga Pariseo, mga Saduseo, they are into the law and the prophets. Dapat we are supposed to be exceeding them. But not in a religious manner, not in a traditional manner, but in righteousness, fulfilling the kingdom of God, the law and the prophets. Okay? Maunawaan po natin yan na dapat concern tayo na ginagawa at tinuturo natin kung ano ang mga kautusan at yung mga binigay ng mga propeta. Okay, so yan yung unang-una sa gabing ito. Pangalawa, second, yung next slide to. Sabi ganon, ayan, binabalik na naman natin ito. Do not be angry with a brother. So bakit kaya binabalik ni Lord ito? Kasi until now, there is still in us that kind of an attitude na magagalitin pa rin tayo. Nabanggit ko na ito during our series sa Sundays, but the Lord is just trying to cement this command that we are not supposed to remain angry with a brother or a sister or a neighbor. Basta, ibig sabihin, dapat wala ni isa sa atin ang nagpapanatili ng galit sa ating mga kapatid o sa ating mga kakilala o kapitbahay kung sino man. Matthew 5:21 and 22. Sabi nga nun, you have heard that it was said to those of old, you shall not murder, and whoever murders will be in danger of the judgment. But, may but na naman dito, I say to you, that whoever is angry with his brother without a cause shall be in danger of the judgment. And whoever says to his brother, Raka or foolish, shall be in danger of the council. But whoever says you fool shall be in danger of hellfire. So, this is also a ground for disqualification. So, mananampalataya tayo, pero hindi tayo naka-get over o naka-overcome ng galit natin. Ibig sabihin, we are in danger of judgment, we are in danger of the council, we are in danger of hellfire. We can still be disqualified from going to heaven if we are continuously angry with our brother. Amen? So, hindi dapat pinapanatili yung galit. Ephesians, di ba, sabi nga 4:29, be angry and sin not. And let not the sun go down on your anger. Pwede kang magalit, sabi nga, pwede kang magalit, pero huwag kang bababa, huwag kang magkakasala, at huwag mong hayaan lubugan ka ng araw sa pagkakagalit mo. Okay? Another verse, next slide. 1 John 2. Yan na ba yun? James 1. Sige, tama yan. James 1:19. O, meron pa bang nauna dyan? Wala na. Yan. Sige, James 1:19 and 20. So then, my beloved brethren, let every man be swift to hear, slow to speak, and slow to wrath. For the wrath of man does not produce the righteousness of God. Okay? Sabi ng Panginoon dito sa Aklat ng Santiago, kayo na mga minamahal kong kapatid, dapat maging mabilis kayong makinig, pero maging mabagal kayong magsalita, at higit sa lahat, maging mabagal kayong magalit. Kasi, sabi ganon, ang pagkagalit ng tao,
hindi daw ito nagbubunga ng katuwiran ng Diyos. So, ibig sabihin, ang layo natin sa gusto ng Diyos sa atin kasi nagalit tayo. Kaya nga, okay po yung di ba? Kaya pala ang purpose bakit dalawa ang tainga, isa ang bibig, it is because we can always hear. But we are supposed, bakit dalawa tapos isa lang ang bibig? Kasi hindi pwedeng dalawang bibig. Baka sabihin, yung dalawang tenga na nakakarinig, dalawang bibig ang magsasalita. Dapat isa lang. So, ibig sabihin, lesser. Dapat lesser kung ano yung lalabas dito dahil mabilis tayong nagre-react sa maraming bagay, lalo na sa panahon ngayon. Tama ba? Pag may napansin ka, hindi mo lang gusto, nagagalit ka na. Pag hindi mo trip yung nakikita mo, gagalit ka na. Nagagalit na tayo kaagad. So, sabi ng Panginoon, do not be angry with our brother. As much as possible, we are supposed to suppress this kind of an attitude. Pwede ka naman magalit yung holy indignation. Magagalit ka kasi sa kasalanan. But you don't be angry with somebody, lalo na ito'y kapwa mo nilikha. Galit ka kagad. Wala naman, if you are angry with your brother without a cause, minsan gano'n, nagagalit ka, wala namang dahilan eh. So we are in danger. So as much as possible, we need to check our hearts if we are still having this kind of an attitude na palaging galit, palaging galit, palaging galit. Saan ba ako nakakita ng picture na palaging galit na ang mukha ay hindi na siya yung mukhang maamo. Na pag nakita mo, galit ka na naman kasi yung mukha ng galit eh. Wala nang kaamuhan kasi ang nakikita mo ay palaging galit, palaging galit, palaging galit. Merong kilalang ganyan eh. Kahit nakangiti, mukha pa rin galit. Masaya na siya pero mukha pa rin siyang galit. Parang, hindi mo na siya maseryoso na, cool ka lang ba or hot ka pa rin? It is because it has been yung norms niya na palaging galit, palaging galit. Sana man lang, kumbaga, na-address yung ganong attitude. But again, let us just check. Kasi ang command ni Christ is do not be angry with our brother. Okay? Next slide. Yan. Ito, maraming talata ito. Pero maganda makuha natin ito. It is still connected with the first one. Reconcile before we pray. At ito yung last point na aking shinare sa series ko sa mga Sundays. Reconcile before we pray. The Lord desires that we settle any issue when we come to Him in prayer. Our relationship with God, tingnan niyo po ito, has a lot to do with our relationship with others. It's difficult to separate the two. We need to understand, ito po yung dapat, hindi tayo pwedeng magtuloy-tuloy sa relasyon natin sa Diyos, pero hindi maayos ang relasyon natin sa iba. Okay? Ngayon, si Lord, nagbibigay siya ng wisdom sa atin. Tama? Binibigyan niya tayo ng wisdom. Now, basta you always desire reconciliation because that is our ministry. Yan ang binigay ng Diyos sa atin. Ministry of Reconciliation. So, we strive. We pursue restoration, reconciliation. But, if it is just on your part, then be joyful kasi that is your desire. Naging strong ka na doon na whatever happens, I will always reconcile. Makikipag-ayos ako. Hindi ako aalis ng lugar na ito na hindi ako maayos sa iyo. Ngayon, kung ayaw mong tanggapin ang pakikipag-ayos ko, tapos ako lang ang okay na ako. Kasi ako yung may desire na mag-reconcile at yun naman talagang gusto ko mangyari. But the other part or party is not
that willing, then it's not our accountability anymore. Okay, nakukuha niyo po? Ibig sabihin, pag sineparate niya yung sarili niya sa'yo, and that person doesn't want you to be reconciled to him and to you anymore, then labas ka na po doon. It's their decision, it's their choice as well. It's not our choice. It's their choice. But, again, ang concern natin dito is that always when we come to the Lord in prayer, maayos tayo. Nakuha niyo po ba ako? Na sa paglapit natin sa Panginoon, wala tayong baggages, wala tayong mga weights, na meron tayong nakaaway, meron tayong hindi nakasundo, hindi natin inayos. Ang sabi ng Panginoon, di ba, kailangan magkasundo. Kahit hindi na magkakasundo pa rin. Kasi yun naman talaga ang gusto ni Lord. Yun din ang pinapanalangin ni God. May-unite, talagang yung mga differences, ma-patch up, maayos. Di ba? So gusto ng Panginoon, ganun ang mangyari. So next slide, sabi nga nun dyan sa 1 John 2, 9-11, tingnan niyo po, he who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. Okay? We cannot be living foolishly, okay? Dapat hindi tayo mangmang sa mga bagay nito. Sinasabi natin nasa liwanag tayo, pero galit tayo sa ating mga kapatiran. Ibig sabihin, nasa dilim pa rin tayo. And he who loves his brother abides in love, in the light. And there's no cause for stumbling in him. Okay, walang katitisuran dito. Basta nagmamahal ka kahit hindi kami namahal. Amen? And then, but he who hates his brother is in darkness and walks in darkness and does not know where he is going because the darkness has blinded his eyes. Hindi ma-resolve, hindi maayos-ayos. That is why ang langkad ay papunta sa kadiliman pa rin. So, we need to understand, kailangan talaga hindi tayo galit sa ating mga kapatiran. Inaayos natin. Next verses. Romans 12:17-19. Okay? Sabi nga nun, repay no one evil for evil. Have regard for good things in the sight of all men. Okay, dito pa lang sa unang talata, huwag daw tayong magbigay ng kasamaan sa kasamaang binigay sa atin. Okay? Huwag babayaran ng kasamaan ng another kasamaan. Okay? Huwag gaganti ng masama. Ibig sabihin, pag gaganti tayo ay sa mabuti. Have regard for good things in the sight of all men. Ibig sabihin, kahit na sirain ka, imaltrato ka, or ang tawag doon, yung character assassinate ka, pero you still desire what is good in the sight of all men, that's the right thing to do. Okay? And if it is possible, sabi nga, if it is possible, bakit sinabi ito dyan? Kasi sometimes it's really impossible to reconcile because people are not into it Unless, again, if it is possible, as much as depends on you, sa'yo, sa sarili mo, dapat sold out ka, live peaceably with all men. Mamuhay kang mapayapa sa lahat ng mga taong nasa paligid mo, sa buhay mo. And sabi nga, verse 19, Beloved, do not avenge yourself. Huwag mo ipaghiganti ang sarili mo, but rather give place to wrath. Or huwag ka magbigay ng lugar sa pagkagalit. It is written, vengeance is mine, I will repay, says the Lord. Si Lord ang dapat gumaganti para sa atin. Hindi tayo yung nagpa-plot ng pagganti sa iba. Naintindihan niyo po yun? So, dapat maging malinaw sa atin to. Last verse na po, Matthew 5:23-26. Yan po yung tinutukoy ko. Sabi nga nun, therefore, if you bring your gift to the altar, and there remember that your brother has something against you, leave your gift there before the altar. Go your way. First, be reconciled to your brother, and then come and offer your gift.
Agree with your adversary quickly. Makipag-ayos ka sa lumalaban sa iyo while you are on the way with him. Lest your adversary deliver you to the judge, to which mas talo ka. The judge hands you over to the officer and you be thrown into prison. Mahirap yun. Pag hindi mo na iayos ang dapat mong ayusin, ikaw din ang mabibilanggo sa sitwasyon na yon. Surely, I say to you, you will by no means get out of there till you have paid the last penny. Ibig sabihin, malaki pa ang mawawala kapag hindi tayo nakikipag-ayos. Spiritually, the Lord is just telling us na don't have an enemy. If there is an enemy, that is only the devil. Okay? The devil is our enemy. And our brothers and sisters are not. So, understand also that we are not wrestling against flesh and blood. Ephesians chapter 6. Hindi po sila ang kaaway natin, yung flesh and blood. But we are actually wrestling against principalities, against powers, or against the rulers of this dark world. Yung mga bagay na kumokontrol sa tao, sila yung kaaway natin talaga. Kaya nga, if we understand that these people are not our enemy, there will be a compassion that will, that will show the love that will be in action. Maawa na lang tayo. Ibig sabihin, maawa tayo, magmamahal tayo. Kung anong portion nila ay maibigay natin, yung pagmamahal. Normally kasi, kapag ang tao ay hindi nagpapakita ng pagmamahal, it is because they are also the ones that are not really experiencing love. Tayo nakakaunawa tayo ng pagmamahal ng Diyos. Amen? Kasi dapat tayo yung nagsishare ng pagmamahal ng Diyos. Dahil tayo naka-receive ng pagmamahal mula sa Kanya. So mga kapatid, yan yung tatlong bagay na dapat intindihin po natin na utos ng Diyos sa atin. So, yung mga kautusan, hindi po dapat i-abolish yan. Hindi babaliwalain. Hindi hayaan na hindi may sakatuparan, kundi maging parte tayo ng sakatuparan ng mga kautusan at mga sinabi ng mga propeta. Tapos, do not be angry with our brother. Huwag tayo magagalit sa ating mga kapatid, sa ating mga kapitbahay, sino man yung mga nasa paligid. Huwag na mag-rise up talaga yung galit. Alam kong may mga magti-trigger sa atin. But again, do not be angry. And then the last one, let us just be reconciled. Yun yung ating desire. Always reconcile. Siguro iniisip niyo, Pastor, paano yun? Kung ayaw naman talaga makipagbati, basta ikaw, bati mo siya. Kung hindi kanya bati, di siya na lang yun. Di ba? At least, sa'yo, sa sarili mo, you are being freedom. Na-liberate ka. Nakalaya ka doon sa mga bagay na, alam mo, kasi stressful yung yung iniisip mo na parang ayaw niya makipagbati sa'yo. Stressful yun. Pero gawa ng demonyo yun. Kasi ang gustong isettle ni Lord, ikaw Hindi, kasi sila, may separate silang, dealing ni Lord, dama. Dinidil din sila ni Lord. Pero kung ikaw, alam mong dinidil ka ni Lord, at sinasabi ng Panginoon, wag mo nang palalain ang sitwasyon, lalo na sa'yo. Ang buhay nga, stressful na. Bakit ka nag-entertain pa ng mga stresses sa buhay? So God just wants us to be living in liberty and freedom, that as we continuously do the commands of Christ, we know that we are really living the life of the kingdom. So I pray na sa simbahan po natin, ganun po ang mga mananampalataya. Concern na huwag kaligtaan ang salita ng Panginoon, huwag kalimutan, huwag magagalit sa mga kapatiran na kahit sino dyan, kundi makipag-ayos lang na makipag-ayos.
Kahit na ayaw magpaayos, makipag-ayos pa rin. Amen? Again, not by might, nor by power, but by the Spirit of the Lord. Amen. May nakuha po ba kayo? Yes, amen. Tayo po tayong lahat. Hallelujah. Thank you, Lord. Jesus. Thank you, Lord. Again, mahaba po itong ating series. I don't know kung hanggang kailan ito. Kasi we are just trying to dinadissect natin yung bawat commands ni Christ so that we will be more mindful kung ano yung mga ginugusto ni Lord sa atin. So dun sa mga nasa online ngayon, kung may mga question mark kayo, tanong nyo sa Holy Spirit, paano kayo i-address, no? Kasi again, your pastor doesn't know a lot of things na kini-question nyo sa Panginoon, but only the Lord can answer you so vividly and so clearly. So ask the Lord. The Spirit of the Lord will tell us, reveal to us what the will of the Lord is. And doon na-develop kasi yung mga heart natin. Yung pagsunod natin doon sa mga sinasabi niya. Hindi siya nagiging komplikado. Nagiging komplikado kasi yung mindset natin. Yung pag-iisip natin parang may mga question marks. Pero pag nilay down mo lahat yan kay God, i-clear out niya yan. I-clear niya lahat yan. Kaya yung mga dependent kay Lord, mabilis nagmamature eh. Nakakaintindi ng mga sitwasyon. Hindi agad banat ng banat, hindi impulsive, kundi one step at a time. Magkakamali pa rin, pero God will all go back up. Tatayo na naman ulit, dire-diretso ulit. Ganun naman eh. So, we can easily recover from any downfall if we are becoming sensitive sa guidance, instruction, and help ng Banal na Espiritu sa atin. So don't live this life of kingdom by the flesh, it's by the Spirit of the Lord. Hallelujah. Let's pray po. Tayo po'y manalangin. Muli, Ama, maraming salamat po sa iyo sa gabing ito. Sa lahat po muli ng iyong kapahayagan sa amin. Alam ko, patuloy na tinuturuan mo ang bawat isa na maging mas malalim sa aming pagkakilala sa iyo, lalo na sa mga binibigkas mo sa aming mga kautusan mo na dapat naming sinasabuhay sa buhay na ito. At ayaw mo, Panginoon, na nagsasayang kami sa bawat araw na bigay mo sa amin. You want that the days will be fulfilled, the days will be filled by the beauty of your holiness, that we overcome and that we are victorious in every way. Ngayong gabi, Panginoon, again, hindi kami mag-rely sa mga natutunan naming impormasyon, but the Spirit of the Lord will reveal this more deeper sa amin. Nadinig namin ang salita mo. I pray, Lord God, that the Spirit of the Lord will just continuously remind and put this into remembrance sa amin, ito mga bagay na iyong pong in-impart sa aming mga revelations. God, thank you so much po sa mayamang kapahayagan mo ng iyong salita sa amin. Pinagkakatiwalaan mo kami, lalo ng simbahang ito, na we all know that it means growth and the enemy is not happy that growth will take place. But God, I pray that your people will be more sensitive, discerning the works of the Holy Spirit and the works of the enemy that is trying to suppress and pull us down, para po, Panginoon, magdire-diretso kami na nagiging matatag, established sa aming pananampalataya at pagkakilala sa Diyos naming makapangyarihan at buhay. Salamat, Panginoon, sa gabing ito.
ng pagsasama-sama po namin, ang mga bagay na muli mong pinaalala sa amin, huwag naming makaligtaan, kundi patuloy naming tayuan, lakaran, magawa sa pamamagitan ng malakas na pagkilos ng iyong banal na Espiritu at gabay ng iyong banal na Espiritu sa amin. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, hindi lang naman namin ito basta gagawin, kundi ang banal mong Espiritu din ang tutulong sa amin. Thank you, God, that in this life, we are never orphan. Hindi kami naulila kasi meron kaming companion every day. Ikaw nga nangako sa amin that you will never leave us nor forsake us. You will go with us all the way, wherever we go. Kaya nga, alam namin, your presence is there every time. We can call unto you, we can come unto you. You will always remind us of these words that you have given us, and that we will never become an innocent or ignorant one with regards to the truth of your words. Kundi, Lord, strongly reminded by the Spirit of what is needed to be done, to be accomplished for your glory and for your honor, O God. Thank you, God, for entrusting to us this revelation, these mysteries of you from your words. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, yayaman pa ang aming pagkakilala at lalalim pa. Tatatag at mas lalong magiging matamis araw-araw ang aming pakikipag-isa sa iyo. Because this is all that we want. Ikaw ang maranasan namin araw-araw. Hindi lang basta sa paggising sa umaga, kahit hanggang sa buong maghapon at gabi, ikaw pa rin ang aming nararanasan at na-enjoy sa buhay nito. Lord, in you, we are assured of victory. We are assured that we overcome things in life. We are assured, Lord God, that this life is only above and not beneath. We are always victorious in life and not defeated. Kaya, Lord, I pray that each and every one of us here, I pray, Lord God, i-release mo yung anointing mo na palagi kami managumpay at sa malakas na pagkilos ng banal na Espiritu mo, nasusubaybayan mo kami, nagagawa namin ang iyong mga gusto. Lord, thank you. Bless each and everyone here and every family represented here. Lord, the favor of the Lord be upon each and every one of us. Let there be increases and multiplication na na-enjoy namin mula sa iyo. Mag-glorify kang patuloy sa aming mga buhay at kahit sa patuloy namin pananalangin, O Diyos, alam namin sa puso namin, Ikaw po ay tumugon na at kami nagpapasalamat na dahil alam namin makikita namin at mararanasan ang mga sagot sa mga panalangin po namin. You have blessed us tonight and we will continuously bless your holy name because you are worthy of all these things. We give you praise, we give you all honor, we give you all the glory. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen and amen, amen. Hallelujah. Thank you, Lord. Okay, magandang gabi ulit sa ating lahat. Just continue praying. Kayo po ay pinagpala ng Panginoon at ang buhay niyo ay tunay na pagpapala at kayo patuloy na magiging pagpapala sa marami sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. God bless everyone. Have a nice evening. Let's see each other on Saturday, yung youth at men. Tapos Sunday po ang ating Communion Sunday. God bless. We love you, church. Bye-bye.